Muli po isang magandang gabi sa kanilang lahat. Magandang gabi din po, At Father. mangyaring bakibati po ang inyong katabi, pakisabi po nagagalak ako at narito ka pa rin. Sige po. Okay. Madami po sa atin na naghahanap ng kumbagay kahulugan sa buhay. Pero hindi ba mas mainam na tanong, ano ba ang kahulugan ng buhay ko talaga? Sa ating pong ebanghelyo, pinapaalala po ni Jesus na gawing kapakipakinabang at makahulugan ang ating buhay. Paano? Sa pagiging asin at ilaw. Unahin natin ang kahalagahan ng asin. Asin. Bakit asin? Ano ba ba't magiging asin? Ang dami-dami naman. Ba't hindi asukal? Di ba? Bakit asin? Okay. Alam niyo ba, nung unang panahon, ginamit itong asin bilang pangsweldo sa mga sundalo. Sa katunayan, yung salitang salary came from the Latin word salarium, na ang ibig sabihin, salt o asin. Kaya nga ito ang katangian na iniugnay ni Jesus sa isang tunay na Kristiyano. Ano nga ang katangian ba ng asin? Okay, hayaan nyo banghayin ko uli, ha? Yan po. Pakibasa. Salt. Okay, thank you. Salt. Ang asin, salt is used for seasoning. Diba? Kayo ba'y nakapunta na sa ospital o na-ospital o bumisita sa ospital kung nakabisita na kayo sa isang may karamdaman? Ako minsan, bumisita po ako, sumalangit naman si Papa. Okay. Naka-confine siya. At yun, dumating yung kanyang hapunan. Sabi ko, Papa, nagugutom ka ba? Sabi niya, hindi. Sabi ko, good, ako kakain. Nakita ko, wow, fried chicken. Sabi ko, masarap to. Kinagat ko. Nawalan ako ng gana. Bakit? Matabang, walang lasa. Tanong, ikaw kapatid, nagbibigay ka ba ng flavor, linamnam o sarap sa bawat ugnayan? Dahil kung asin ka, yun ang gagawin mo. Magbibigay ka ng linamnam. O tayo ba ang dahilan para ang ating kapwa ay tabangan? Tayo ba ay may gana sa ating ginagawang paglilingkod? O baka tayo mismo ay walang kabuhay-buhay at papatay-patay? Tingnan niyo po katabi niyo. Buhay pa ba yan? Amen ba? Susunod, pag sinabi mong salt, salt is an antiseptic. Pag sinabi mong antiseptic, ito ay nagpapagaling ng sugat. Nung unang panahon, kapag kulang ang gamot, pagdigmaan, yung mga sundalo, pag sugatan, binubudbura ng asin. O halimbawa, kung tayo ay may singaw, o kaya tayo may sore throat, hindi ba? Anong ginagawa natin? Nagmumumog tayong ng maligamgam na tubig na may asin. Okay. Kaya sa ating buhay, kapatid, instrumento ba tayo ng paghihilom, ng pagpapagaling at ng pagmamalasakit? Tulay ba tayo ng pakikipagkasundo at kapatawaran ng mga ugnayang pinutol ng galit at inggit? O tayo ba mismo ang sanhi ng away, paninira at kasinungalingan? Matatalim ba ang ating mga dila na sumusugat sa ating kapwa? Tayo ba ay lason sa ugnayan dahil mga marites tayo ng bayan at ng simbahan? Tingnan mo uli katabi mo. Tanungin mo. Sabihin mo, kapatid. Nakasama na konti, kapatid. Chismosa ka ba? Amen ba? Susunod, eto, salt lengthens the freshness. Nung araw, ang asin kasi, it is a preservative. Amen ba? Nung araw na wala pang ref, sino ang umabot ng panahon na walang ref? Taas ang kamay. Oh, grabe, napakatanda na ninyo. Nung araw na wala pang ref, para hindi mabulok o mapanis ang karne o kaya ang isda, binubudbura ng asin. Amen ba? Para manatiling sariwa. Kaya tingnan mo uli katabi mo. Sabihin mo, nabudburan ka ba ng asin? Okay.
Baka kasi mukhang sariwa pa rin. Amen ba? Pero ito lang, ang tanong, ikaw kapatid, pinipreserba mo ba ang iyong kalinisang loob? O nilalamong ka na ba ng makamundong sistema na unti-unting bumubulok sa ating pagkatao at sa ating lipunan? Alipin ba tayo ng social media na lahat pinapaniwalaan kahit nakabalintunaan? Nagpapahayag o nagpapatangay na lang ba tayo sa agos ng buhay na basta in or uso, nakikiride na rin tayo? Tayo ba mismo ay bad influence, lalo tigit sa mga musmos, maliliit at mahihina at lumilikha ng iskandalo na nagpapalayo sa iba sa wagas na pananalig? Lastly, sa salt, tea. Ano yung tea? Salt creates thirst, uhaw. Okay. Ang asin, nakakapagpauhaw. Kaya nga yung tubig dagat, pag nauuhaw ka, subukan mong inumin. Palagay mo, matitigaw ang uhaw mo? No, 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 no. Kaya sa buhay natin, inaakay ba natin ang mga uhaw sa kahulugan patungo sa tubig ng buhay at nagbibigay buhay na walang iba kundi si Jesus? Patuloy ba tayong nauuhaw sa salita ng Diyos? O baka naman patuloy tayong tumutungga ng soft drinks ng kamunduhan o lango sa alak ng makasariling kaaliwan? Mga kapatid, tayo ba'y asin sa sanlibutan? Gayun din, winika ni Kristo na tayo dapat maging ilaw na naghahatid sa liwanag ng Panginoon. Sabi nga dito sa ating Ebanghelyo, hindi tinatago ang ilaw sa takalan. Amen ba? Dapat ito'y pinapamalas para magningning sa iba. Walang pintor matapos makaguhit ng obra maestra, itatambak na lang ito sa bodega. Walang manunulat matapos ang kanyang epikong tula, ay isisiksik lang ito sa kanyang bookshelf. Walang mayaman na may Ferrari, ang itatago lang ito sa garahe. Hindi nila iimbaki ng mga ito para kalimutan, mabulok, masira sa madilim na panulukan, kundi kanilang ilalabas upang kamanghaan ng iba. Pero ang tanong, bakit tayo, pagdating sa ilaw o liwanag ng Diyos, bakit pilit nating tinatago? Pangalawa, basahin nyo. Tago. Bakit ba natin tinatago ang liwanag? Ano yung T? Takot. Baka ako pagtawanan o iwasan at kantyawan. Ako ro'y nagbabasag ng trip. Ayaw ko mapahiya, ayaw ko matanggihan, kaya I just go with the flow. Ikalawa, abala sa makamundong bagay. A. Maglingkod, magpahayag. May sweldo ba dyan? Maglalaan ka dyan ng panahon, pero bukod sa abonado ka na, madami pang chismoso, chismosa. Wag na, oy. Busy ako. Madami pa akong alalahanin at kailangan kong kumita. Mapapakain ba ang pamilya ko sa gawain yan? Naku, kalukuhan. Susunod is G. Ano yung G? Guilty kasi. Ako, liwanag. Nabuhay ako sa dilim. Aminado ako. Kaya ako nagsusumiksik sa dilim. May tinatago akong lihim. Ayaw kong ilabas ang baho ko. Ayaw kong mahusgahan at makahon sa mga nagawa ko. Ito na, kapatid, tandaan mo. Huwag magpatali sa mga nakaraang kumbagay kamalian. Magtiwala ka sa Diyos. Kung ang tao mapanghusga, ang Diyos mahabagin at mapagpatawad. Magbalik na tayo sa liwanag dahil in the finality of life, it is never between you and them. It will always be between you and God. Amen po. Amen. 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 At sa kahuli-hulihan, bakit tayo nagtatago? Ba't tago ang ilaw? O, ano yung O? Oras ay mahaba pa. Maging ilaw at liwanag, abay dapat lang. Pero, saka na lang. May oras pa naman. Tingnan niyo ulit katabi niyo. Tingnan niyo lang. Sabihin niyo sa katabi niyo, see you tomorrow.
Sagutin nyo, hindi ka sure. Okay. Bisita lang tayo sa mundo, di natin sigurado kung kailan tayo dilipas. Kapatid, huwag kang maging kampante, huwag tayong maging kampante. Maging ilaw, maging liwanag ni Jesus, now na. Hindi pa sa ibang araw. Di dapat tinatago at okay, nahihiya ang liwanag ng Panginoon. Gayun din, hindi sapat na maging mabuti ang ilaw na ating taglay. Dapat itong maging kaaya-aya upang makahikayat ng iba. Pero hindi para tayo mapansin, kundi para ang Diyos ay dakilain. Hindi tayo ang nasa limelight, hindi tayo ang star, ang bida. Supporting cast lamang tayo. Tayo nakikibahagi at sumasalamin lamang sa liwanag ni Kristo. Ang pusikit nating ilaw ay dapat gumabay patungo sa nagdiliwanag na presensya ng Diyos. At huwag tayong mapundi, dala ng ating kawalan ng pasensya, galit, inggit, pagkamakasarili at kapalaluan. Huwag din tayong makapundi, dala ng ating taliwas na ugali at pamumuhay. Aspire to inspire before you expire. Ulitin ko, aspire to inspire before you expire. Meron daw pong magkakamag-anak sa loob ng posporo. Nagtataka yung isa, bakit kaya ang dilim-dilim dito, ang sikip-sikip namin? Pero paminsan-minsan nagliliwanag. Pero pag nagliliwanag, nababawasan kami. Kaya minsan, nagkaroon siya ng pagkakataon. Ano kaya nasa labas? Nabunot siya. Yan. Ito, nabunot siya. At nang mabunot siya, kaso nadula sa daliri nung kumuha, nahulog. Kaya anong ginawa? Kumuha na lang ng iba. Kaya ang sabi nitong nahulog, ganito pala rito, ang liwanag. Okay. Ang laki-laki. Hindi madilim, hindi masikip. Ang tanong niya, ano kayang ginagawa sa amin? Ba't nababawasan kami? Pinagmasdan niya kung ano ginagawa doon sa kapatid niyang posporo. Unang ginawa ng tao, nilagay sa tenga. Pinandilinis ng tenga. Ikalawa, nilagay sa ngipin. Ew. Nilinis pa na ng ngipin. Pero di nagtagal. Sinindihan. At ang sabi nito, naghahanap ako ng liwanag. Kami pala yung nagtataglay ng liwanag. Amen? Amen. Kapatid, tandaan nyo, meron kayong LED sa puso. Ano yung LED? Life-emitting diode? Hindi. Liwanag ng Espiritu ng Diyos. Taglay nyo yan. At hinihiling ng Diyos na paningningin nyo. Wika ni Pierre Charles, na isang American-French engineer. How can I see Christ if I do not see Him in Christians? Paano ko makikita si Kristo kung hindi ko siya nakikita sa mga Kristiyano? Ang French philosopher namang si Friedrich Nietzsche ang nagsabi, if Christians wish us to believe in the Redeemer, why don't they look redeemed? Kung nais sa mga Kristiyano na maniwala tayo sa tagapagligtas, bakit sa kanilang pamumuhay parang hindi sila naligtas? At ang sabi ni Gandhi, I like Christ, but I don't like Christians in the way they live. Gusto ko si Jesucristo, pero ayaw ko sa mga Kristiyano dahil sa pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Kapatid, nung uri ba tayo ng Kristiyano? O Kristiyano, nasaan ang alat mo? Bakit ang tabang ng buhay mo sa mundo? O Kristiyano, nasaan ang iyong liwanag? Bakit patuloy kang ligaw at nananatiling bulag? Asin at ilaw ang dapat pagkakilanlan. Huwag sayangin ang kahulugan mo, kaibigan. Magbigay linamnam sa bawat ugnayan. Magsilbing liwanag tungo sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayong lahat. Ipahayag natin ang ating